Let's get it on. Ha? Or bring it on. Sabihan mo sila. Andito lang ako naghintay. Anytime, anywhere. Sir, hindi... Patayan sa drugs. Patayan talaga ito sa drugs. Mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Hindi na nila ako kailangan takutin dahil matagal nang naubos yung takot ko. Wala na akong takot na naiwan. Ang naiwan na lang sa akin is tapang. Finish and lower the show, please. Clear? Down range! Pabarilin ko kayo. Para sa inyo lahat, gusto ko lang i-share yung information about kay Ronald Bato de la Rosa, dahil nga si de la Rosa ay isa sa mga napili ni President Rudy na pangunahan ang PNP chief. So gusto ko na rin ma-share sa kabataan kung sino itong, kasi marami pang hindi nakakilala, especially sa mga kabataan, itong si Ronald de la Rosa. Base sa information natin, 1986 PMA graduate at Tubong Santa Cruz, Davao del Sur. At Ronald Bato de la Rosa, who was Davao City from January 2012 to October 2013. De la Rosa rose up the ranks from battalion commander, head of regional units until he was assigned provincial director of Compostela Valley and later Davao del Sur before being appointed city director of Davao City. Okay, Ronald Bato de la Rosa. So pangalan pa lang matigas na, tigasin na, astig palaban. So anyways, pinili ni President Duterte si Ronald Bato de la Rosa dahil nga sa mga sa track record. Yun ang importante do sa profession niya, do sa kakayanan niya na kaya niyang pamunuan ang PNP chief. Ngayon ang nangunguna ngayon or ang PNP chief ngayon ay si Marquez at si Mayor. Pagkatapos ng nila, so papalit nga itong si Ronald Bato de la Rosa at ang kampanya talaga ni President Duterte itong ang linisin
ito yung mas bibigyan nila ng prioridad, ang criminality, ang drugs, crime, peace and order na ipapatupad. So gusto ko na rin kunin tong time na to para ipaliwanag sa mga kabataan na maging aware sila dun sa mga police, sa mga regional director dahil malaking pagbabago ang magaganap. So magkakaroon ng mas paigtingin nila ang seguridad sa buong bansa. At sa Davao nga meron silang ginagawang tawag dito? Yung tuktok hangyo. Ibig sabihin, salitang Bisaya kasi yun na kinakatok nila yung mga bahay ng mga pinaghihinalaan or talagang identified suspect talaga sa pagtutulak ng droga, mga kriminal, kasama na rin yung mga users. So sana maging aware ang kabataan talaga rito dahil sila rin yung magiging involved dito dahil especially pag pinatupad nga ang curfew sa buong Manila o sa Pilipinas. So sana maging aware sila sa mga ordinansa at sa mga rules and regulation na ipapatupad ng PNP dahil 'di ba hindi maganda naman kung mahuhuli ka na lang bigla na hindi mo alam. So para sa mga kabataan din sana talagang malaman nila yung mga dapat nila malaman dahil pag nabagansya sila o nahuli sila sa 10 oras ng gabi, wala silang kasama magulang, syempre madadami pati kanila magulang. At ang mga magulang hindi naman 24 oras ay kaya kayong bantayan o tingnan, 'di ba? Syempre lalo na sa mga pasaway ng mga kabataan, meron mga tumatakas sa magulang tatandaan ko, tumatakas ako before, hindi alam ng tatay ko na nung pala nasa barangay na ako. So alam mo yun, yung mga typical thing na ginagawa ng kalalakihan, ng papaaway, ganun. So sana para sa mga kabataan, maging aware talaga sila sa mga rules and regulations at sa mga ordinance na ipapatupad, especially nga ngayong coming administration. So mas paitingin, mas palalawakin yung peace and order, yung crime, yung mga pagsugpo sa sa mga drug lords, mga sindikato. At tayo nga, sabi nga ni Ronald Bato de la Rosa sa kanyang press conference sa media na masasagasaan o babanggain niya lahat ng mga ng mga kung sino man ng sangkot o yung mga tumatanggap ng pera sa sindikato, drug lords, pusher at mga kriminal. At uunahin niya nga ang kapulisan muna bago ipatupad yung mga ordinansa. So ibig sabihin ay malaking expectation talaga hindi lang ni President kundi ang sambayan ng Pilipino kung ano yung magiging pagbabagong talagang makikita ang pagbabago. So sana sa mga kabataan, sa mga mamayan at sa lahat ay maging aware sila sa mga pagbabago mangyayari. At siyempre ito si Bato de la Rosa ay veterano na, kumaga alam niya na yung gagawin niya, professional sa larangan ng mga tactical operation. Although alam natin mga kapulisan, siyempre yung yung paa nila, kumbaga nasa kabilang kumbaga. So sana kung sino man ang mababangga niya, yung mga general na sangkot sa mga illegal activities, sana kusa na lang silang bumaba sa ginagawa nilang masasama dahil wag na sanang merong mangyari magkapatayan pa o may madamay pa na inosente dahil kung papalag sila. So mensahe na yun para sa mga drug lords, sa mga killers, sa mga criminal talaga na gumagawa ng masama, sana kusa na lang silang sumuko para, di ba? So yun nga, si Ronald Bato de la Rosa, siyempre kailangan cooperation din ng lahat, hindi na makakayanin ng mga PNP chief lang dapat tulong-tulong yan mula sa taas, mula sa head director o superintendent hanggang sa mga mamamayan, sa mga kabataan. Dapat konektado lahat para mas paigtingin o maipatupad ang batas. At syempre hindi rin biro ang kanilang laban dahil malalakas, maimpluwensya yan yung mga kalaban nila. So sana ay ingatan sila. Ang ating lamang comment sa mga tao na to, sana maipatupad nila na maayos at walang anumang karahasang mangyari talaga. Dapat talaga magbago na yung mga sindikato, layuan na nila yung mga ginagawa nilang masama para kung gusto pa nilang mabuhay na matagal. So sana sumuko na lang sila. At sana maingatan din ng mga tao na to na sumusunod sa patakaran, sumusunod sa utos ng presidente. Hindi naman para sa kanila para sa mga pulis o credit o yung para gumanda ang pangalan nila Hindi para sa presidente, para sa lahat talaga. Para sa mamamayan, sa kabataan, sa buong bansa. Yung disiplina talaga dapat ang maipatupad. At yun na. Kung ano man ang magiging problema, sana ay may ayos.
from the president, sa mga officials, sa mga generals, hanggang sa lahat ng mga mamamayan nito, sana ay maging cooperate sila para walang nagkakaroon ng problema. At good luck kay Ronald Bato de la Rosa. Pangalan pa lang talagang talagang kakaiba na. So sana matakot na yung mga criminals. So yun lamang, at good luck sa kanilang lahat, at ingatan na sila ng poong